Patay na ang asawa mo, Angelica. Pero bakit tila mas masaya pa ang biyenan mo kaysa sa nagdadalamhati? Isang aksidente ang naging mitya ng lahat. Habang suot ang itim na belo, natuklasan ni Angelica na ang preno ng sasakyang pumatay kay Raul ay sadyang pinutol at ang sasakyang yon ay para sana sa kanya. Sino ang tunay na demonyo sa likod ng mga dasal? Magagawa mo bang umiyak kung ang bangkay na nasa kabaong ay ang taong ninais kang paslangin? Huwag mo nang hihintayin si Raul, Angelica. Wala na siya. Patay na ang asawa mo. Ang boses ni Doña Emilia ay parang isang malamig na hanging pumasok sa mainit na kusina. Tila nanunuot sa buto at nagdadala ng balitang hindi kayang tanggapin ng pandinig. Sa mga sandaling iyon, hawak pa ni Angelica ang isang maliit na mangkok. Tinitikman ang asim ng sinigang na hipon na kaniyang inihanda. Ito ang paboritong putahe ni Raul. Ang hiling nito para sa kanilang ikapitong anibersaryo ng kasal na ipinagdiriwang nila sa gabing iyon. May mga bulaklak pang nakalagay sa gitna ng hapag at isang mamahaling relos na pinag-ipunan niya ng halos 1 taon ang nakabalot ng maayos sa tabi ng plato ng kanyang asawa. Nabitawan ni Angelica ang mangkok. Ang pagtama ng seramika sa matigas na sahig ay lumikha ng isang matunog na pagkabasag at ang mainit na sabaw ay humalsik sa kaniyang paanan, ngunit wala siyang naramdamang hapdi. Ang tanging nararamdaman niya ay ang biglaang paghinto ng kaniyang mundo. Ang kaniyang mga kamay na kanina lang ay masayang naghihiwa ng mga sangkap ay nagsimulang manginig ng hindi kontrolado. Ang kaniyang lalamunan ay tila sinakal ng isang hindi nakikitang kamay, tuyot na tuyot at walang boses na lumalabas. Mrs., nagkaroon po ng trahedya sa kalsada. Nawalan po ng preno ang sasakyang dala ng asawa ninyo. Ang pahayag ng pulis na nakatayo sa likuran ng kaniyang biyenan ay tila nanggagaling sa isang napakalayong lugar. Tumingin si Angelica kay Doña Emilia. Inaasahan niyang makakita ng luha, ng bighati, o kahit anong bakas ng panghihinayang sa mukha ng ina ni Raul. Ngunit ang nakita niya ay ang matalim na mga mata na puno ng puot at panunumbat. Ikaw ang may gawa nito, Angelica. Alam ng lahat na ikaw ang huling humawak sa sasakyang yon. Ikaw ang pumatay sa anak ko dahil sa kapabayaan mo. Sa kabila ng matinding kirot sa kaniyang dibdib, may isang bahagi ng isipan ni Angelica ang tumangging maniwala. Bilang isang mechanical engineer, ang sasakyang yon ay kaniyang sanggol. Bawat tornilyo, bawat preno, at bawat bahagi ng makina ay kaniyang sinisiguro ang kaligtasan bago pa man ito ilabas sa kalsada. Imposibleng mawalan ito ng preno ng kusa. Dinala siya ng kanyang nanginginig na mga paa sa presinto kung saan dinala ang wasak na SUV. Sa ilalim ng madilim na ilaw ng impounding lot, nakita niya ang sasakyang dati ay simbolo ng kaniyang mga pangarap. Ngayon ay isa na lamang tumpok ng nayuping bakal at basag na salamin. Ang amoy ng sunog na goma at langis ay humahalo sa hangin, isang amoy na habambuhay na uukit sa kaniyang alaala. Dahan-dahan siyang lumuhod sa tabi ng gulong. Ang kaniyang mga daliri ay dumaan sa ilalim ng kasis hanggang sa matagpuan niya ang brake line. Doon, sa gitna ng kadiliman at sa tulong ng ilaw mula sa kaniyang telepono, nakita niya ang katotohanang mas masakit pa sa pagkamatay ni Raul. Ang hose ng preno ay hindi naputol dahil sa aksidente. Mayroong malinis at sadyang hiwa sa dulo nito. Isang marka ng kutsilyo na sadyang ginawa upang dahan-dahang bumigay kapag mabilis na ang takbo ng sasakyan. At ang mas malupit na katotohanan, ang sasakyang ito ay hindi kay Raul. Ito ang sasakyang ginagamit ni Angelica araw-araw. Si Raul ay bihirang humawak nito, ngunit noong gabing iyon, nagmamadali itong umalis at kinuha ang maling susi sa ibabaw ng mesa. Ang bitag na yon ay inilaan para sa kanya. Isang kamatayang pinagplanuhan para sa asawang tulad niya na tila naging hadlang sa isang bagay na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Ang pagmamahal na akala niya
ay kaniyang kanlungan ay isa palalang hukay na matagal nang hinukay sa ilalim ng kaniyang mga paa. Tumayo si Angelica sa gitna ng malamig na ulan na nagsimulang pumatak. Ang kaniyang puting blusa ay bumakas sa kaniyang balat, tila isang pangalawang layer ng lumbay. Lumingon siya sa malayo, sa direksyon ng kanilang bahay kung saan naghihintay ang kaniyang biyenan na may hawak na mga dokumento at mga salitang parang lason. Sino ang tunay na may nais na mawala ako? At paanong ang taong pinagkatiwalaan ko ng aking buhay ay naging katuwang sa paghabi ng sarili kong libingan? Habang ang tunog ng kulog ay gumugulong sa kalangitan, isang matinding panata ang nabuo sa puso ni Angelica. Ang luha sa kanyang mga mata ay unti-unting natuyo, pinalitan ng isang nagniningas na determinasyon. Hindi siya papayag na mabaon sa limot ang katotohanan ito. Kung ang bahay ng mga Soriano ay isang kulungan ng mga lihim, siya ang magsisilbing susi upang buksan ang bawat pinto nito. Gaano man kapait ang kaniyang matuklasan, ngunit sa kaniyang pagtalikod, naramdaman niya ang isang titig mula sa malayo. Isang anino ang nakatayo sa dulo ng kalsada, pinagmamasdan ang bawat galaw niya. Isang misteryosong figura na tila bahagi ng kadilimang kumatay sa kanyang kaligayahan. Ligtas na ba talaga ako? O ang larong ito ay nagsisimula pa lamang? Ang bawat patak ng kandila sa gilid ng kabaong ay tila mga luhang gawa sa wax, dahan-dahang namumuo at tumitigas, katulad ng damdamin ni Angelica habang nakatitig sa maputlang mukha ni Raul. Ang amoy ng mga bulaklak ng liryo ay naging sobrang tapang, tila sumasakal sa kanyang hininga sa loob ng malawak na sala ng mansyon ng mga Soriano. Sa labas, ang gabi ay tahimik, ngunit sa loob ng kanyang dibdib ay may isang bagyong pilit na kumakawala. Hindi pa natatapos ang unang gabi ng lamay nang maramdaman ni Angelica ang pagbukas ng pinto ng kaniyang silid. Hindi ito ang pagbukas ng isang taong gustong makiramay, kundi isang marahas na pag-abala. Pumasok si Doña Emilia, hindi suot ang pighati ng isang ina, kundi ang awtoridad ng isang reyna na handang bawiin ang kaniyang kaharian. Inilapag niya ang isang makapal na brown folder sa ibabaw ng antigong mesa at ang pagtama ng papel sa kahoy ay naglikha ng isang maikling ingay na tila isang hatol sa gitna ng katahimikan. Pirima na, Angelica. Huwag na nating patagalin ang paghihirap nating dalawa. Ang boses ng matanda ay walang bahid ng panginginig. Tuyot na parang tuyong dahon. Tumingin si Angelica sa folder, pagkatapos ay sa kaniyang biyenan. Ma, kailibing lang natin ang balita tungkol kay Raul. Wala pa ngang 24 na oras. Bakit kailangang pag-usapan ang ari-arian ngayon? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Doña Emilia. Isang ekspresyong puno ng pangungutya. Ari-arian? Nagkakamali ka, Hija. Binibigyan lang kita ng pagkakataong bayaran ng utang na loob mo sa pamilyang ito. Mula nang pumasok ka rito, wala kang dinala kundi malas. At ngayon, dahil sa kapabayaan mo, nawala ang anak ko. Ang kaisa-isang tagapagmana ng mga Soriano, dahan-dahang binuksan ni Angelica ang folder. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang mga dokumento sa loob. Hindi lamang ito tungkol sa pagtalikod sa bahay at lupa. May mga kopya ng kasunduan sa pautang, mga dokumentong may lagda ni Raul, ngunit ang nakapangalan bilang garantor ay si Angelica. Ang halaga ay sapat na upang ibaon siya sa utang habang buhay. Hindi ko alam ang tungkol dito. Bulong ni Angelica, ang kaniyang boses ay halos hindi marinig. Bakit nangutang si Raul ng ganito kalaki gamit ang pangalan ko? Dahil alam niyang wala kang silbi kundi ang gamitin ang pirma mo. Sagot ni Doña Emilia habang hinihimas ang kaniyang mamahaling alahas. Ngayon, kung ayaw mong mabulok sa kulungan dahil sa mga utang na iniwan ng asawa mo, pirmahan mo ang waiver na yan. Ibigay mo sa akin ang lahat ng share mo sa kumpanya at ang lupang mana mo sa mga magulang mo.
In exchange, ako na ang bahalang maglinis ng kalat ni Raul. Ang pakiramdam ni Angelica ay tila siya ay hinuhukay ng buhay. Ang bawat salita ng kaniyang biyenan ay tila mga pala ng lupa na itinatapon sa kaniyang mukha. Naalala niya ang lahat ng sakripisyo niya, ang mga gabing puyat siya sa pagtatrabaho sa sung habang si Raul ay nagpapakasasa sa karangyaan. Ang lahat ng iyon ay nauwi lamang sa ganito, isang planadong pagnanakaw sa kaniyang kinabukasan. Lumabas si Angelica sa silid, hindi na pinansin ang tawag ng matanda. Naglakad siya patungo sa kabaong ni Raul. Ang mga tao sa lamay ay nagbubulungan. Ang kanilang mga titig ay tila mga karayom na tumutusok sa kaniyang likuran. Sa dulo ng silid, napansin niya ang isang babaeng nakasuot ng itim na belo. Nakaupo sa pinakahuling hilera. Hindi ito pamilyar na kamag-anak, ngunit ang paghagulgol nito ay mas matindi pa kaysa sa sino mang naroon. May kung anong kaba ang gumapang sa kanyang batok habang pinagmamasdan ng estrangherong tila may mas malalim na koneksyon sa kanyang asawa. Yumuko si Angelica at hinalikan ang malamig na noo ni Raul sa huling pagkakataon. Raul, bulong niya. Ang kaniyang hininga ay dumampi sa balat ng patay. Minahal kita ng buong buhay ko. Pero bakit tila mas gusto mo pa akong makitang naghihirap kaysa sa mabuhay ng payapa? Kasama ka ba sa plano nilang sirain ako? Walang sagot mula sa kabaong. Tanging ang malamyos na awit ng mga choir sa malayo ang maririnig. Nang tumayo siya, muli niyang hinarap si Doña Emilia na ngayon ay nasa kanyang likuran na pala. Hawak pa rin ang panulat at ang folder. Ang mukha ng matanda ay namumula na sa galit. Ang kanyang pasensya ay sagad na. Huwag mong subukan ang pasensya ko, Angelica. Utang na loob mo sa akin ang bawat butil ng kanin na kinain mo sa bahay na ito. Isang pirma lang at matatapos na ang lahat ng ito. Kung hindi, lumapit ang matanda sa kaniyang tenga. Ang amoy ng mamahaling pabango nito ay humahalo sa amoy ng kamatayan. Ipapahiya kita sa lahat. Sasabihin ko sa pulis na ikaw ang sadyang sumabotahe sa sasakyan para makuha ang insurance ni Raul. Sino ang paniniwalaan nila? Ang isang makapangyarihang Soriano o ang isang dukhang engineer na tulad mo? Kinuha ni Doña Emilia ang folder at marahas itong ibinato sa paanan ni Angelica. Ang mga papel ay nagkalat sa sahig, tila mga puting ibon na may bali ang pakpak. Pirima na, o palalayasin kita sa kalsada, ngayon din nang walang kahit isang kusing. Sa sandaling iyon, ang tunog ng kampana ng simbahan sa tapat ng kanilang mansyon ay nagsimulang tumunog, malalim at malungkot. Nagbabadya ng simula ng panalangin para sa mga pumanaw. Ngunit para kay Angelica, ang tunog na iyon ay tila isang hudyat ng kaniyang sariling muling pagkabuhay. Dahan-dahan niyang tiningnan ang folder sa sahig. Pagkatapos ay ang babaeng nakabelo sa dulo ng silid na ngayon ay nakatitig na rin sa kanya. Isang lihim ang tila gustong sumabog sa loob ng mansyong yon at alam ni Angelica na hindi siya maaring sumuko nang hindi lumalaban. Tinitigan niya ng diretso sa mata si Doña Emilia. Ang kanyang takot ay napalitan ng isang malamig na determinasyon na hindi pa niya naramdaman kailanman. Ang bawat hakbang ng kanyang matutulis na takong sa makinis na sahig ng bulwagan ay tila isang pako na ibinabaon sa puso ni Angelica. Ang tunog na yon ay hindi nagmumula sa pagdadalamhati, kundi sa isang mapangahas na deklarasyon ng presensya. Ang lahat ng bulungan sa loob ng lamay ay biglang naputol, pinalitan ng isang mabigat at nakabibinging katahimikan habang ang babaeng nakabelo sa dulo ng silid ay dahan-dahang lumalapit sa gitna. Inangat ng babae ang kanyang itim na belo at doon ay tumambad ang isang mukhang hindi pa nakararanas ng hirap. Si Celia. Maganda siya. Sa paraang nakasisilaw at nakatatakot, ang kanyang mga mata ay hindi namumula sa pag-iyak, kundi nagniningning sa isang lihim na tagumpay. Huminto siya sa mismong harap ng kabaong ni Raul at sa isang mapangahas na galaw, hinawakan niya ang salamin nito. Ang kanyang mga daliri
ay dahan-dahang humaplos sa tapat ng mukha ng yumaong asawa ni Angelica. Sino ka? Ang boses ni Angelica ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi sa isang hindi maipaliwanag na tensyon na bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Hindi tumingin sa kanya si Celia. Nanatili ang paningin nito sa loob ng kabaong. Ako ang kaisa-isang taong nagbigay sa kanya ng tunay na dahilan para mabuhay, Angelica. At ako rin ang magpapatuloy ng kaniyang lahi na hindi mo kailanman nagawa. Isang malakas na singhap ang nagmula sa mga kamag-anak at kapitbahay na nakikiramay. Ang kahihiyan ay tila isang malapot na putik na bumabalot sa balat ni Angelica. Ngunit ang mas masakit na sampal ay nagmula sa kanyang likuran. Lumapit si Doña Emilia kay Celia, hindi upang paalisin ito, kundi upang hawakan ang kamay nito nang may lambot na kailanman ay hindi naranasan ni Angelica. Huminahon ka, Celia. Isipin mo ang bata. Malambing na sabi ng matanda. Ang mundong kinatatayuan ni Angelica ay tila tuluyang gumuho. Ang mga tuhod niya ay nanghina at napakapit siya sa gilid ng isang upuan upang hindi tuluyang bumagsak. Isipin mo ang bata? Ano ang ibig sabihin nito? Alam niyo ba ang tungkol sa babaeng ito? Tumingin si Doña Emilia sa kanyang menurong dusing na manugang. Ang kanyang mga mata ay wala ng bahid ng pagkukunwari. Oo, Angelica. Alam ko. Si Celia ang nagdadala ng tunay na apo ng mga Soriano. Isang tagapagmana na may dugong Soriano. Hindi katulad mo na isang hamak na manggagawa lamang na naging bahagi ng pamilyang ito dahil sa isang pagkakamali. Sa sandaling iyon, napansin ni Angelica ang isang maliit na detalye na tila isang kutsilyong bumaon sa kanyang alaala. Ang suot na kwintas ni Celia, isang gintong locket na may hugis ng isang maliit na ibon, ay eksaktong katulad ng regalong ibinigay sa kanya ni Raul noong nakaraang Pasko. Akala niya ay espesyal ang hiyas na yon. Akala niya ay gawa lamang iyon para sa kanya. Ngayon, napagtanto niyang ang bawat salita ng pag-ibig, bawat regalo, at bawat pangako ay mayroon palang duplicate. You're pathetic, Angelica. Pabulong na sabi ni Celia habang lumalapit sa kanya. Ang amoy ng pabango nito ay matamis at nakahihilo. Tila laso na dahan-dahang pumapasok sa kaniyang sistema. Hindi ka lang asawa sa papel. Isa ka lang kasambahay na may lisensya. Raul never loved you. Ginamit ka lang niya para ayusin ang kaniyang mga gulo. At ngayon, wala ka ng silbi. Sinubukan ni Angelica na magsalita. Ngunit ang kaniyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong buhangin. Ang bawat titig ng mga tao sa paligid ay tila nagsasabing, siya mo ang biktima, siya ang kahiya-hiya, siya ang basura sa sarili niyang pamamahay. Dahan-dahang hinawakan ni Celia ang kanyang tiyan, isang galaw na puno ng pagyayabang at pambabastos sa harap ng kabaong ng lalaking kapwa nila minahal. O akala ni Angelica ay minahal niya. Ang bawat pintig ng puso ni Angelica ay naging mabigat. Tila bawat tibok ay nagpapaalala sa kaniya ng kaniyang pagkatalo. Layuan mo ang asawa ko. Sa wakas ay naibulalas ni Angelica. Kahit na ang boses niya ay basag na basag. Tumawa ng mahina si Celia, isang tunog na tila kalansing ng mga barya sa gitna ng lamay. Asawa? Ang asawa mo ay ang lalaking gustong pumatay sa iyo sa gabi ng anibersaryo ninyo. Pero huwag kang mag-alala, Angelica. Hindi lang ari-arian ang kukunin ko sa iyo. Sisiguraduhin kong pati ang huling alaala mo sa kanya ay dudurugin ko hanggang sa wala nang matira sa iyong katinoan. Bumalik si Celia sa tabi ni Doña Emilia at ang dalawang babae ay tila naging isang pader ng puot at kapangyarihan sa harap ni Angelica. Habang ang usok ng insenso ay dahan-dahang pumapailan lang, naramdaman ni Angelica ang isang kakaibang panginginig sa kanyang mga daliri. Hindi ito dahil sa takot, kundi sa isang namumuong puot na mas mainit pa sa apoy ng mga kandila. Sino ang tunay na kaaway sa bahay na ito?
At hanggang saan ang kayang gawin ng isang inang handang pumatay ng sariling dangal para sa kayamanan. Habang tinitingnan ni Angelica ang dalawa, isang mabilis na anino ang dumaan sa bintana ng mansyon. Ang tunog ng ulan sa labas ay tila isang babala na ang gabi ay mahaba pa at ang mga lihim na nakabaon sa ilalim ng lupa ay hindi mananatiling tahimik habang buhay. Ang bawat sulok ng mansyon ng mga Soriano ay tila naging isang malaking bitag na dahan-dahang sumisikip sa leeg ni Angelica. Sa gitna ng malalim na gabi, ang katahimikan ay hindi nagbibigay ng kapayapaan, kundi ng isang uri ng takot na tila may mga matang nakamasid sa bawat kaniyang paghinga. Nakatayo siya sa loob ng silid-aklatan ni Raul, ang tanging lugar kung saan nararamdaman pa niya ang bakas ng kaniyang asawa. Ngunit kahit ang pamilyar na amoy ng lumang papel at tabako ay tila naging mapanlinlang na rin. Habang inaayos niya ang mga gamit sa ibabaw ng mesa, ang kaniyang pansin ay naagaw ng isang bagay na nakapatong sa loob ng isang bukas na drawer. Ito ang gintong relo ni Raul. Ang relong suot nito araw-araw. Ayon sa ulat ng mga pulis, ang lahat ng kagamitan ni Raul sa loob ng sasakyan ay nawasak dahil sa tindi ng impact at pagsabog. Ngunit narito ang relo, nakalatag ng maayos, at ang bawat galaw ng mga kamay nito ay lumilikha ng isang maliit at mekanikal na tunog na tila isang tibok ng pusong hindi dapat naririnig. Dahan-dahan itong kinuha ni Angelica. Bilang isang engineer, alam niya ang bawat gears at spring sa loob nito. Ang relong ito ay automatic. Tumitigil lamang ito sa paggalaw kung hindi na isusuot sa loob ng 48 oras. Ngunit ang oras na nakatala rito ay eksaktong tumutugma sa kasalukuyang oras ng gabi. Ibig sabihin, may humawak o nagsuot nitong nakaraang ilang oras lamang. Ang kanyang mga daliri ay nagsimulang manginig habang ang lamig ng ginto ay tila tumutusok sa kanyang balat. Sa gitna ng kanyang malalim na pag-iisip, isang kakaibang tunog ang nanggaling sa itaas na bahagi ng bahay. Hindi ito ang karaniwang ingay ng mga lumang kahoy na lumalaki dahil sa lamig. Ito ay ang tunog ng mabibigat na yabag sa ibabaw ng kisame, ang marahang pagdaan ng bigat ng isang tao sa mga lumang tabla ng garing. Ang mga yabag ay nagmumula sa gakmay, ang attic na matagal nang nakasusi at hindi pinapasukan ng sinuman maliban kay Doña Emilia. Dahan-dahang lumabas si Angelica sa silid, bit-bit ang kanyang kaba at ang relong patuloy sa pag-ikot. Nang makarating siya sa kusina upang kumuha ng tubig at pakalmahin ang sarili, nakita niya si Aling Rosa, ang matandang kapitbahay na matagal nang naninilbihan sa kanila bilang tagalaba. Ang mukha ni Aling Rosa ay puno ng pag-aalala. Ang kanyang mga mata ay tila may gustong sabihin, ngunit pinipigilan ng takot. "Hija!" Pabulong na tawag ng matanda habang hinihimas ang balikat ni Angelica. "Huwag kang masyadong maglalagi sa mga madidilim na bahagi ng bahay na ito. Ang mga Soriano ay may mga lihim na mas mabuting manatiling nakabaon sa dilim. May mga naririnig ako, Angelica. May mga bulong sa gabi na hindi nanggagaling sa mga buhay, pero hindi rin sa mga patay." Ang babala ni Aling Rosa ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang likuran. "Ano ang ibig mong sabihin, Aling Rosa?" Ngunit bago pa makasagot ang matanda, narinig nila ang pagbaba ni Doña Emilia sa hagdanan. Mabilis na nagpaalam si Aling Rosa at lumabas sa likurang pinto. Iniwan si Angelica na may mas malalim na katanungan sa kanyang isipan. Pinagmasdan ni Angelica ang kanyang biyenan na may dalang isang tray ng pagkain. Sa halip na sa hapagkainan ito ilagay, dinala ito ng matanda patungo sa lihim na hagdanan paakyat sa attic. Ang bawat hakbang ni Doña Emilia ay tila may layunin at ang kaniyang mga mata ay lumingon sa paligid upang siguraduhing walang nakakakita sa kanya. Naghintay si Angelica hanggang sa makapasok ang matanda sa itaas. Sa ilalim ng kanyang hininga, naramdaman niya ang amoy ng pamilyar na pabango. Ang pabango ni Raul na nangingibabaw sa hangin
Sa gitna ng hagdanan, ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Bawat pintig ay tila isang babala na tumalikod na siya habang may pagkakataon pa. Ngunit ang kanyang pagkatao bilang isang engineer, ang kanyang pangangailangan sa katotohanan at lohika ay mas matindi kaysa sa kaniyang takot. Dahan-dahan siyang sumunod. Ang kanyang mga paa ay halos hindi lumalapat sa sahig upang hindi lumikha ng anumang ingay. Ang bawat hakbang ay tila isang paglapit sa kailaliman ng isang bangin. Nang marating niya ang pinto ng attic, nakita niyang bahagya itong nakabukas. Ang munting liwanag mula sa loob ay nagmumula sa isang lumang lampara. Sumilip si Angelica sa maliit na puwang at ang kanyang hininga ay tuluyang naglaho. Sa gitna ng silid, nakaupo sa isang lumang silya ay isang lalaking nakatalikod sa kanya. Ang kanyang tindig, ang kanyang balikat, at ang paraan ng kanyang paghawak sa baso ng tubig ay hinding-hindi kailanman maikakaila ni Angelica. Ang anino ng lalaki ay malaki at nakakatakot sa pader, tila isang halimaw na nagkukubli sa dilim. Bakit kailangang magtagal pa nito, inay? Ang boses na yon ay galing sa lalaking nakaupo. Ang boses na yon ay kabisado ni Angelica sa loob ng 7 taon. Ang boses na yon ang bumubulong sa kanya ng mga pangako tuwing gabi. Ang boses na yon ang kabilang sa taong dapat ay nakahiga sa loob ng kabaong sa ibaba. Sino ang taong nasa attic na yon at bakit ang kanyang asawa ay tila isang aninong nabubuhay sa gitna ng kaniyang sariling paglulusa? Masyado ka namang matatakutin, inay. Hindi makakaakyat dito si Angelica dahil masyado siyang abala sa pag-iyak sa harap ng walang lamang kabaong. Ang boses na yon ay parang isang malamig na presensya na humaplos sa batok ni Angelica, nagdala ng kilabot na hindi kayang ipaliwanag ng anumang lohika. Sa gitna ng dilim ng pasilyo, nakatayo si Angelica habang mahigpit na nakahawak sa hamban ng pinto. Ang kaniyang mga daliri ay bumaon sa lumang kahoy, tila doon lamang niya nakukuha ang lakas upang hindi tuluyang bumagsak ang kaniyang mga tuhod. Sa loob ng attic, ang liwanag ng lampara ay lumilikha ng mga mahahabang anino na tila mga daliri ng kamatayan na nakaturo sa kaniya. Nabitawan ni Angelica ang relong ginto na kaniyang hawak. Ang pagtama nito sa sahig ay hindi lumikha ng malakas na ingay dahil sa kapal ng alikabok at lumang alpombra, ngunit para sa kaniya, ang bawat segundo ng pag-ikot nito ay tila isang martilyo na bumubugbog sa kaniyang katinuan. Ang lalaking nakatalikod, ang lalaking kaniyang iniyakan ng buong puso nitong mga nakaraang araw, ay narito, buhay, humihinga, at nagpapakasasa sa pagkain habang siya ay nilalamon ng pighati. Dahan-dahang humarap ang lalaki. Ang liwanag ng apoy sa lampara ay tumama sa kanyang mukha. Si Raul, ang kanyang asawa. Ngunit hindi ito ang Raul na kanyang minahal. May isang maliit na marka ng paso sa kanyang pisngi at ang kanyang mga mata ay wala ng bahid ng lambing na kanyang nakasanayan. Ang nakita ni Angelica ay ang mukha ng isang estrangherong puno ng kasakiman at panlilinlang. Angelica, ang tawag ni Raul sa kanyang pangalan ay hindi isang paglalambing, kundi isang banta. Masyado ka talagang matalino para sa sarili mong ikabubuti. Hindi mo na sana sinundan ng inay dito. Ang bawat pintig ng puso ni Angelica ay tila isang pagsabog sa loob ng kanyang pandinig. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyot at ang kanyang mga labi ay nangangatog sa tindi ng emosyong hindi niya mailabas. Ang sakit ay hindi na lamang isang emosyon. Ito ay naging pisikal na bigat na tila dumudurog sa kanyang mga buto. Ang lalaking kanyang pinagkatiwalaan ng kanyang buhay, ang lalaking kanyang pinagsilbihan ng higit pa sa kanyang sarili, ay pinanood siyang mawasak habang nagtatago sa dilim. Buhay ka! Ang tanging naisatinig ni Angelica, ang kanyang boses ay halos isang bulong na puno ng pait. Sino ang nasa kabaong, Raul? Isang mapait,
at nakanginginig na tawa ang kumawala sa mga labi ni Raul. Lumapit siya kay Angelica at ang bawat hakbang niya sa lumang tabla ay lumilikha ng mga tunog na tila mga butong nagkakasalisihan. Hinawakan niya ang panga ni Angelica nang may diin na hindi kailanman ginawa ng kaniyang asawa noon. Isang taong walang pangalan, isang taong walang halaga. Sagot ni Raul habang nakatitig ng diretso sa mga mata ni Angelica. Kailangan kong mawala, Angelica. Ang mga utang ko ay hindi na kayang bayaran ng simpleng pagtatrabaho. Pero sa insurance mo, sa mga ari-arian mo na ipapamana sa akin ni Inay kapag namatay ka na rin, doon tayo magsisimulang muli. Kami ni Celia. Ang bawat salita ni Raul ay tila mga karayom na itinusok sa kaniyang puso. Ang katotohanan ay mas malala pa sa kaniyang kinatatakutan. Hindi lamang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa isang masistemang pagwasak sa kaniyang buong pagkatao. Ang aksidenteng dapat ay pumatay sa kanya ay kinuha ang buhay ng ibang tao. At ngayon, ang kaniyang sariling asawa ang tatapos sa nasimulan nito. Dito ka lang, wika ni Raul habang itinutulak siya palayo sa pinto. Ang tunog ng pagpihit ng susi sa labas ng pinto ng atik ay naging huling tunog na kaniyang narinig bago sila muling balutin ng katahimikan. Hanggat hindi mo pipirmahan ang lahat ng dokumentong gusto ni Inay, hindi ka lalabas dito. At huwag kang mag-isip na tumakas dahil sa mata ng mundo, ikaw ay isang baliw na biyudang hindi matanggap ang katotohanan. Napaupo si Angelica sa malamig na sahig. Ang kaniyang mga kamay ay nakayakap sa kaniyang sariling katawan. Ang lamig ng atik ay tila nanunuot sa kaniyang kaluluwa. Tumingin siya sa maliit na bintana kung saan aninag ang bilog na buwan. Ang liwanag nito ay tila isang mabalasik na paalala ng kaniyang pagkatalo. Paano naging ganito kadilim ang pag-ibig na kaniyang pinakaingatan? Paanong ang tahanang kaniyang binuo ay naging sarili niyang bilangguan? Habang ang bawat segundo ay lumilipas sa gitna ng kadiliman, naramdaman ni Angelica ang isang kakaibang init na nagmumula sa kaniyang kaloob-looban. Hindi ito ang init ng pagmamahal, kundi ang nagbabagang apoy ng isang pusong wala ng luha na mailalabas. Ang kaniyang mga daliri ay dahan-dahang humawak sa isang piraso ng matulis na bakal sa sulok ng silid, isang kagamitang kaniyang naiwan noong huling beses siyang umakyat dito upang magkumpuni. Sa gitna ng kaniyang pighati, isang katanungan ang nagpaulit-ulit sa kaniyang isipan, tila isang panalangin sa gitna ng impyerno. Kaya ko bang patayin ang pag-ibig na nagtraidor sa akin bago ako tuluyang lamunin ng dilim na ito? Ang bawat hibla ng kaniyang buhok ay tila naging kasing talas ng karayom habang nakatitig sa kawalan sa loob ng madilim na atik. Hindi na mabilang ni Angelica kung ilang oras o araw na siyang nakakulong sa silid na yon, kung saan ang tanging kasama niya ay ang amoy ng luma at maalikabok na mga kagamitan. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iisa, ang kanyang isipan ay hindi na natiling bilanggo. Bilang isang engineer, ang kanyang utak ay sanay sa pagbuo ng mga komplikadong makina mula sa mga pirasong tila wala ng silbi. At ngayon, ang kanyang sariling buhay ang makinang kailangan niyang ayusin. Nang marinig niya ang tunog ng pagpihit ng susi sa labas ng pinto, mabilis na nagbago ang anyo ni Angelica. Ang kaniyang mga mata na kanina lang ay puno ng talino at plano ay naging malamlam at tila nawala sa katinoan. Yumuko siya at nagsimulang haplusin ang kaniyang sariling braso habang bumubulong ng mga salitang walang kahulugan. Pumasok si Doña Emilia. Dala ang isang tray ng pagkain na tila nagpapakain lamang ng isang alagang hayop. Kumain ka na, Angelica. Huwag mong pahirapan ang sarili mo. Isang pirma lang at makakalabas ka na rito para magpagaling sa isang maayos na pasilidad. Hindi tumingin si Angelica. Nanatili siyang nakatitig sa isang sulok. Ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng pait. Nandito siya, Ma. Naririnig ko si Raul. Sinasabi niya sa akin na huwag akong aalis. Sinasabi niya na mahal niya ako.
Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ng matanda. Para kay Doña Emilia, ang pagkabasag ng katinuan ni Angelica ay ang pinakamalaking tagumpay na maaari niyang makamit. Guni-guni mo lang yan, Hija. Patay na ang asawa mo. Mas mabuting tanggapin mo na ang katotohanan. Nang makaalis ang matanda, mabilis na bumalik ang linaw ng mga mata ni Angelica. Mula sa loob ng kanyang suot na maluwag na bestida, inilabas niya ang ilang maliliit na gamit na kaniyang naitago bago pa man siya tuluyang makulong, mga microcamera at listening devices na kaniyang kinuha sa kaniyang personal na workshop sa garahe noong gabing siya ay naghihinala pa lamang. Sa bawat pagkakataon na hinahayaan siyang lumabas para maligo sa ilalim ng bantay ng kaniyang biyenan, unti-unti niyang nailagay ang mga ito sa mga estratehikong lugar sa loob ng mansyon. Inilagay niya ang isa sa mga kamera sa loob ng isang maliit na rebulto ng santo na matatagpuan sa pasilyo patungo sa kanyang sariling silid. Sa loob ng attic, gamit ang isang lumang tablet na kanyang naitago sa ilalim ng mga lumang alpombra. Sinimulan niyang panoorin ang buhay na kinuha sa kanya. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang marahas na paghampas sa kanyang dibdib nang makita niya sa screen ang kanyang sariling kwarto. Doon, sa kama, kung saan siya at si Raul ay nangako ng katapatan, nakita niya ang kanyang asawa at si Celia. Ang bawat haplos ni Raul sa buhok ni Celia, ang paraan ng kanyang pagyakap dito, nang may lambot na kailanman, ay hindi niya naibigay kay Angelica nitong mga huling taon, ay tila mga hiwa ng kutsilyo sa kanyang kaluluwa. Konting tiis na lang, mahal ko. Narinig ni Angelica ang boses ni Raul mula sa speaker ng tablet, malinaw at puno ng pagmamahal para sa ibang babae. Kapag napirmahan na ng baliw na iyan ang mga dokumento, lilisanin na natin ang bansang ito. Wala nang makakaalam na buhay pa ako. Nabitawan ni Angelica ang tablet at ang pagbagsak nito sa malambot na alpombra ay hindi lumikha ng ingay. Ngunit sa kaniyang loob ay may isang malakas na pagsabog ng pait. Ang makita ang kaniyang asawa na masaya sa piling ng iba habang siya ay itinatrato bilang isang basurang kailangang itapon ay nagdulot ng isang uri ng hapdi na hindi kayang pawiin ng anumang gamot. Ang kaniyang mga daliri ay bumaon sa kaniyang mga palad hanggang sa maramdaman niya ang sakit ng kaniyang sariling mga kuko. Isang paalala na siya ay buhay pa at may nararamdaman. Ngunit sa gitna ng kaniyang paghikbi, isang malamig na determinasyon ang bumalot sa kaniyang puso. Ang bawat tawa ni Celia at bawat kasinungalingan ni Raul ay naging gasolina sa apoy na nagbabaga sa kaniyang kaloob-looban. Hindi na siya ang biktimang iiyak sa isang sulok. Siya ang magsisilbing arkitekto ng kanilang sariling kapahamakan. Biglang bumukas ang pinto ng attic ng marahas. Pumasok si Doña Emilia, ngunit sa pagkakataong ito, wala siyang dalang pagkain. Hawak ng matanda ang isang hiringgilya na may lamang malinaw na likido at sa likod nito ay nakatayo si Raul. Ang kaniyang muka ay wala ng bahid ng pagkukunwari. Masyado nang matagal ang laro mo, Angelica. Wika ni Raul habang dahan-dahang lumalapit. Ang liwanag ng buwan mula sa bintana ay tumama sa kaniyang mga mata at doon ay nakita ni Angelica ang kawalan ng kaluluwa ng lalaking kaniyang minahal. Kung ayaw mong pumirma ng kusa, gagawin namin ito sa paraang mas madali para sa amin. Isang turok lang nito at magiging masunurin ka na sa bawat utos namin. Ang pakiramdam ni Angelica ay tila siya ay hinahabol ng isang halimaw patungo sa dulo ng isang bangin. Ang kanyang likod ay sumayad na sa malamig na pader at ang bawat hakbang ni Raul ay tila isang tunog ng hatol na papalapit ng papalapit. Magagawa ba niyang makatakas bago pa man tuluyang mawala ang kanyang katinuan sa ilalim ng karayom ng kanyang sariling biyenan? Ang boses ni Raul ay tila isang malapot na putik na humarang sa pagturok ng karayom sa braso ni Angelica. Pinigilan niya ang kamay ni Doña Emilia. Ang kaniyang mga mata ay hindi nakatuon sa galit ng matanda, kundi sa nanginginig
at tila nawawalang malay na mga mata ni Angelica. May bahagi sa kaniyang pagkatao, ang kaniyang pagiging narcissistic, na hindi makapaniwalang ang babaeng sumamba sa kanya ng 7 taon ay ganito kabilis na mawawala sa katinuan. Gusto niyang masigurado kung ang kaniyang asawa ay tunay na nabaliw o kung ito ay isa lamang matalinong pagtatago sa likod ng isang maskara. Dahan-dahang lumuhod si Raul sa harap ni Angelica. Ang amoy ng kanyang pamilyar na pabango, ang amoy na dati ay nagbibigay ng seguridad kay Angelica, ay tila naging isang nakakasulasok na singaw ng nabubulok na basura. Hinawakan ni Raul ang kanyang pisngi. Ang kanyang hinlalaki ay dahan-dahang humaplos sa balat ni Angelica na tila ba sinusukat ang bawat reaksyon ng kanyang kalamnan. Angelica, mahal, tumingin ka sa akin. Pabulong na wika ni Raul. Ang boses niya ay bumalik sa malambing na tono na ginagamit niya noon tuwing humihingi siya ng tawad. Alam kong naririnig mo ako. Naaalala mo ba ang pangako natin sa ilalim ng puno ng mangga sa probinsya? Na walang iwanan, anuman ang mangyari. Sa loob ng kaniyang isipan, ang bawat himaymay ng utak ni Angelica ay sumisigaw sa pandidiri. Ang bawat haplos ni Raul ay parang pagdaan ng isang malamig na uod sa kaniyang balat. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang idurara sa mukha nito ang lahat ng pait na kaniyang nararamdaman, ngunit nanatili siyang nakatitig sa kawalan. Ang kaniyang mga labi ay bahagyang nakabukas habang bumubulong siya ng mga pangalan ng mga bahagi ng makina na tila ba doon lamang umiikot ang kaniyang mundo. Piston, valve, fuel pump. Ang kaniyang boses ay mahina at walang buhay. Inilapit ni Raul ang kaniyang mukha sa mukha ni Angelica hanggang sa maramdaman nito ang mainit na hininga ng kaniyang asawa. If you're still in there, Angelica, just give me a sign. Pirmahan mo na ang mga papeles at dadalhin kita sa isang lugar na tahimik. We can start over, just like before. Ang kasinungalingan ay tila isang makapal na usok sa loob ng atik. Alam ni Angelica na kapag pumirma siya, ang susunod na ituturok sa kanya ay hindi na anunsyo ng pagtulog, kundi ang tuluyang pagpapatigil sa kaniyang hininga. Sa isang biglaang galaw, hinila ni Raul si Angelica at hinalikan ito sa mga labi, isang halik na puno ng lason at panlilinlang. Ang pakiramdam ni Angelica ay tila siya ay umiinom ng asido. Ang kaniyang buong katawan ay gustong lumaban. Ang kaniyang mga kamay ay gustong itulak ang lalaking ito patungo sa kailaliman ng impyerno. Ngunit pinanatili niyang malambot ang kaniyang katawan, tila isang manikang wala ng buhay. Nang humiwalay si Raul, lumingon si Angelica sa isang sulok at muling bumulong. Kailangan ng langis. Tuyo na ang makina. Tama na yan, Raul. Isang matinis na boses ang bumasag sa tensyon. Nakatayo si Celia sa may pintuan ng atik. Ang kaniyang muka ay namumula sa selos at galit. Ang kaniyang mga kamay ay nakakuyom habang pinagmamasdan ang eksena. Bakit mo pa kailangang halikan ang baliw na yan? Tapusin na natin ito. Hindi mo ba naiisip ang bata? Hindi mo ba naiisip na baka may makakita sa atin dito? Huminahon ka, Celia. Utos ni Raul. Ngunit hindi nakinig ang babae. Lumapit si Celia at marahas na hinablot ang braso ni Raul. Enough with the drama, Raul. Hayaan mo na siya. Baka nakakalimutan mong hindi naman ikaw ang nasa loob ng kabaong na yon, kundi ang pobreng mekaniko na kamukha mo. Kapag may nakatuklas sa ginawa nating pagpapalit ng bangkay, tayong lahat ang mabubulok sa kulungan. Napatigil ang mundo ni Angelica sa narinig. Ang bawat salita ni Celia ay tila isang piraso ng puzzle na sa wakas ay nabuo sa kanyang isipan. Ang lalaking nasa kabaong ay isang mekaniko. Isang taong inosente na kinuha ang buhay dahil lamang sa pagkakahawig nito kay Raul. Ang tindi ng kasamaan ng mga taong nasa harap niya ay lumampas na sa kanyang imahinasyon. Tumahimik ka, Celia. Bulyaw ni Doña Emilia, ngunit huli na.
Sa gitna ng kaniyang pagkukunwari, naramdaman ni Angelica ang isang maliit na pag-vibrate mula sa kaniyang bulsa. Ang kaniyang itinagong gamit, ang maliit na receiver na kaniyang ginagamit upang i-record ang lahat, ay naglalabas ng isang mahinang ilaw, isang babala na ang baterya nito ay malapit ng maubos. Ang maliit na pulang ilaw ay kumikislap sa ilalim ng kaniyang manipis na bestida, tila isang nagnininingas na mata sa gitna ng dilim. Napansin ni Raul ang pagkutitap ng ilaw sa bahagi ng baywang ni Angelica. Ang kaniyang mga mata ay nanliit sa suspisya. Dahan-dahan niyang iniabot ang kaniyang kamay patungo sa bulsa ng kaniyang asawa. "Ano yan, Angelica?" Ang boses ni Raul ay naging kasing talim ng isang labaha. Ang bawat pintig ng puso ni Angelica ay tila isang malakas na tunog ng tambol sa kanyang pandinig. Kung makuha ni Raul ang recorder na yon, tapos na ang lahat. Ang kanyang huling baraha para sa hustisya ay magiging kanyang sariling hatol ng kamatayan. Magagawa ba niyang itago ang kanyang huling pag-asa? O ang pulang ilaw na yon ang magiging huling bagay na makikita niya bago tuluyang lamunin ng kadiliman? Ang kamay ni Raul ay dahan-dahang lumapit sa bulsa ni Angelica. Tila isang ahas na dahan-dahang gumagapang patungo sa biktima nito. Ang bawat sentimetro ng distansya ay tila tumatagal ng habambuhay sa paningin ni Angelica. Ang maliit at pulang ilaw mula sa recorder ay patuloy na kumikislap, isang mabalasik na hudyat ng kaniyang nalalapit na kapahamakan. Ang kaniyang puso ay tumitibok ng mabilis. Bawat pintig ay tila isang marahas na paghampas sa kaniyang tadyang. Ngunit pinanatili niyang walang buhay ang kaniyang mga mata. Sa isang biglaang galaw, marahas na hinablot ni Raul ang recorder mula sa kaniyang bulsa. Ang tunog ng pagkunit ng tela ay umaling-aungaw sa tahimik na atik, kasunod ng marahas na paghinga ni Raul nang makita niya ang maliit na aparato. Ang kaniyang mukha ay namula sa galit. Ang kaniyang mga panga ay nagngangalit habang tinititigan ang kumikislap na ilaw. "Niloloko mo kami!" Ang sigaw ni Raul ay tila isang pagyanig sa loob ng maliit na silid. "Hindi ka baliw. Sinungaling ka, Angelica. Lahat ng ito ay palabas mo lang." Ibinagsak ni Raul ang recorder sa sahig at tinapakan ito ng buong lakas. Ang tunog ng nababasag na plastik at mga electronic chips na nadudurog sa ilalim ng kaniyang sapatos ay tila naging hudyat ng pagtatapos ng pag-asa ni Angelica. Walang ano-ano, isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Angelica. Nagdulot ng isang matinding hapdi at panlalabo ng kaniyang paningin. Napasandal siya sa pader. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at gulo-gulo. Dalhin siya sa ibaba, malamig na utos ni Doña Emilia. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng pagtitimpi. "Sa bodega sa ilalim ng lupa, doon mo siya ikulong. Tingnan natin kung gaano katagal mananatiling matigas ang kanyang paninindigan kapag wala siyang liwanag at pagkain." Kinaladkad ni Raul si Angelica pababa ng hagdan. Ang bawat baitang ng hagdanan na tumatama sa kaniyang katawan ay nagdudulot ng bagong kirot, ngunit hindi siya dumaing. Ang kaniyang mga siko ay nagkakaroon na ng mga gasgas habang hinihila siya sa sahig na semento patungo sa madilim at mabahong bodega sa silong ng mansyon. Ang pinto ng bodega ay yari sa mabigat na bakal at kahoy na matagal nang kinakalawang. Sa isang malakas na pagtulak, itinapon ni Raul si Angelica sa loob. Ang malamig at mamasa-masang simento ay tila humigop sa huling init ng kanyang katawan. Narinig niya ang pagpihit ng malaking kandado, ang tunog ng bakal na tumatama sa kapwa-bakal ay tila isang pinal na hatol sa kanyang kapalaran. Balot ng ganap na kadiliman, namamalagi si Angelica sa gitna ng katahimikan. Ang tanging naririnig niya ay ang dahan-dahang pagpatak ng tubig mula sa isang tumatagas na tubo sa sulok. Bawat patak ay tila isang segundo ng kaniyang buhay na nawawala. Ang amoy ng amag at basang lupa ay nanunuot sa kaniyang ilong. Nagpapaalala sa kaniya na siya ay nasa isang libingan
na hindi pa natatabunan ng lupa. Nagsimulang manginig ang kaniyang buong katawan sa tindi ng lamig. Yumakap siya sa kaniyang sariling mga tuhod. Sinusubukang kumuha ng kahit kaunting init. Sa gitna ng kaniyang pag-iisa, dahan-dahang pumasok sa kaniyang isipan ang isang pamilyar na himig. Ito ang oyayi na laging kinakanta sa kanya ng kanyang ina noong siya ay bata pa. Isang awit ng proteksyon at pagmamahal. Ang alaala ng mainit na yakap ng kanyang ina ay tila isang munting kandila na nagbibigay ng liwanag sa kanyang nagdidilim na kaluluwa. Hindi ako susuko, bulong niya sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may determinasyon. Hindi ninyo ako mapapatay sa dilim na ito. Habang kanyang kinakapa ang paligid sa gitna ng kadiliman, ang kanyang mga daliri ay may natagpo ang matulis at kinakalawang na pako sa dulo ng isang lumang tabla. Mahigpit niya itong hinawakan. Ang sakit ng pagbaon nito sa kanyang palad ay nagpapaalala sa kanya na siya ay gising pa. Sinimulan niyang kaskasin ang gilid ng pinto. Sinusubukang hanapin ang mahinang bahagi ng kahoy na kanyang masisira. Lumipas ang mga oras na tila naging mga taon. Ang kaniyang tiyan ay kumakalam na sa gutom at ang kaniyang lalamunan ay parang tinutusok ng mga tinik sa tindi ng uhaw. Ngunit sa tuwing kaniyang mararamdaman ang pagbagsak ng kaniyang loob, iniisip niya ang inosenteng mekaniko na pinatay nila para lamang sa kanilang kasakiman. Ang katarungan ang tanging nagpapanatili sa kanyang gising. Biglang, sa gitna ng kanyang pagtatrabaho sa pinto, narinig niya ang isang mahinang tunog mula sa kabilang bahagi ng pader. Hindi ito ang mabigat na yabag ni Raul o ang marahas na hakbang ni Doña Emilia. Ito ay isang dahan-dahan at tila nag-aalangang pagkilos. Ang tunog ng susi na dahan-dahang ipinapasok sa kandado ay lumikha ng isang mahinang kalansing na tila isang himala sa kaniyang pandinig. Ang mabigat na pinto ay dahan-dahang bumukas, naglalabas ng isang maliit na sinag ng liwanag na nagmula sa isang flashlight. Isang anino ng isang lalaki ang humadlang sa liwanag at ang kaniyang anyo ay hindi pamilyar kay Angelica. Hindi ito si Raul. Hindi ito ang sino mang inaasahan niyang makikita sa impyernong ito. Sino ka? Ang boses ni Angelica ay halos hindi lumabas sa tindi ng panghihina. Ang lalaki ay dahan-dahang lumapit at sa ilalim ng liwanag ng kanyang hawak na ilaw, nakita ni Angelica ang isang mukhang puno ng pighati at galit na katulad ng sa kanya. Huwag kang matakot, pabulong na wika ng lalaki. Nandito ako para hanapin ang kapatid ko at ikaw ang tanging makakatulong sa akin para makuha ang katarungan. Sino ang estrangherong ito na naglakas loob na pasukin ang kuta ng mga Soriano at anong lihim ang kaniyang dala na maaaring maging susi sa kalayaan ni Angelica? Ang liwanag mula sa hawak na kagamitan ng lalaki ay parang isang matalim na karayom na tumutusok sa mga mata ni Angelica, na ilang oras nang nasanay sa ganap na kadiliman. Napaatras siya sa sulok ng bodega. Ang kanyang mga kamay ay protektadong nakaharap sa kanyang mukha, habang ang bawat himay may ng kanyang kalamnan ay nananatiling alerto sa panganib. Ang amoy ng amag at basang semento ay tila naging mas matapang sa gitna ng tensyon. Sino ka? Paano ka nakapasok dito? Ang boses ni Angelica ay nanginginig, basag dahil sa tuyot na lalamunan at matinding takot. Dahan-dahang ibinaba ng lalaki ang direksyon ng liwanag upang hindi masilaw si Angelica. Doon, sa ilalim ng malamlam na sinag, nakita ni Angelica ang isang mukhang puno ng pagod at lumbay. Ang lalaki ay mukhang nasa kaniyang mga unang bahagi ng 30. Ang kaniyang mga mata ay may lalim na tanging ang mga taong nawalan na ng mahal sa buhay ang makakaunawa. Luigi ang pangalan ko, pabulong na sagot ng lalaki habang dahan-dahang lumalapit. Ang kapatid ko ang kinuha nila. Isang linggo na siyang hindi umuuwi
Mula nang tanggapin niya ang trabahong ipinagawa ni Raul Soriano sa isang tagong workshop, napatigil ang paghinga ni Angelica. Ang bawat salita ni Luigi ay tila isang piraso ng yelo na idinikit sa kanyang mainit na balat. Naalala niya ang sinabi ni Celia sa attic tungkol sa pobreng mekaniko na kamukha ni Raul. Siya ba ang nasa loob ng kabaong? Ang tanong ni Angelica ay halos hindi lumabas sa kaniyang mga labi. Tumango si Luigi. Ang kaniyang panga ay nagngangalit sa pagpipigil ng emosyon. Si Carding, isang mabuting tao, isang mahusay na mekaniko. Pinatay nila siya para lamang magkaroon ng katawang ipapalit kay Raul. Ninakawan nila siya ng buhay, ng pangalan at ng dangal. Isang matinding bugso ng awa at katarungan ang bumalot sa puso ni Angelica. Ang pighating nararamdaman niya para sa kanyang sarili ay tila nahati at ibinahagi niya sa lalaking nasa kanyang harap. Sa gitna ng kadiliman ng bodega, ang dalawang kaluluwang ito na kapwa biktima ng kasakiman ng mga Soriano ay nagtagpo upang bumuo ng isang hindi nakikitang alyansa. Inabot ni Luigi ang kamay ni Angelica upang tulungan itong tumayo. Ang kanyang hawak ay matatag, ngunit puno ng respeto. Nang maramdaman ni Luigi ang mga sugat at gasgas sa braso ni Angelica, mabilis niyang pinunit ang laylayan ng kanyang malinis na polo. Sa gitna ng katahimikan, ang tunog ng pagkunit ng tela ay tila isang pangako ng paghilom. Dahan-dahang ibinalot ni Luigi ang tela sa mga sugat ni Angelica. Kailangan nating makaalis dito bago mag-umaga. May mga bantay sa labas, pero alam ko ang daan sa likod ng bodega na patungo sa maliliit na iskinita sa labas ng mansyon. Bakit mo ako tinutulungan? Tanong ni Angelica, habang pinagmamasdan ang maingat na pagtatali ni Luigi sa kaniyang sugat. Tumingin si Luigi ng diretso sa kaniyang mga mata. Dahil ikaw ang tanging saksi sa krimen nila. At dahil nakikita ko sa iyong mga mata ang parehong apoy na nararamdaman ko. Hindi tayo pwedeng mamatay sa dilim na ito, Angelica. Kailangan nating maging boses ng mga taong pinatahimik nila. Dahan-dahan silang naglakad patungo sa isang lihim na lagusan sa likod ng mga lumang kahon ng kahoy. Ang bawat hakbang nila sa maalikabok na sahig ay tila isang panalangin na hindi sila marinig ng sinuman sa itaas. Ang kaba sa dibdib ni Angelica ay hindi na lamang takot para sa kaniyang buhay, kundi isang matinding pananabik para sa hustisya. Nang marating nila ang dulo ng lagusan, isang malamig na hangin mula sa labas ang sumalubong sa kanila. Ang amoy ng basang lupa at kalayaan ay tila isang matamis na kanta sa pandinig ni Angelica. Ngunit bago pa man sila, tuluyang makatapak sa labas ng bakod ng mansyon, isang nakapanghihilakbot na tunog ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang matinis at marahas na tunog ng isang putok ng baril ay umalingaw-ngaw sa buong paligid, kasunod ng pagkabasag ng isang plorera sa tabi ng pintuan kung saan sila kakalabas lang. Ang bawat balahibo ni Angelica ay tumayo at ang kaniyang puso ay tila huminto sa pagtibok nang makita niya ang isang aninong nakatayo sa balkonahe sa itaas. Nagniningning ang mga mata ni Raul sa ilalim ng liwanag ng buwan. Hawak ang isang baril na nakaturo sa direksyon nila. Ang kaniyang mukha ay balot ng isang demonyong ngiti na tila nasisiyahan sa takot ng kaniyang biktima. Saan niyo akalang pupunta? Ang boses ni Raul ay tila isang hatol ng kamatayan na bumaba mula sa langit. Mabilis na hinila ni Luigi si Angelica sa likod ng isang malaking puno ng mangga, ngunit ang isa pang putok ay muling narinig. At sa pagkakataong ito, isang mahinang daing ang kumawala sa mga labi ni Luigi habang ang dugo ay nagsimulang dumaloy sa kaniyang balikat. Ang pag-asa na kanina lang ay nagniningning ay tila muling nanganib na lamunin ng kadiliman. Magagawa ba nilang makatakas sa gitna ng ulan ng bala? O ang bakuran ng mga Soriano ang magiging huling hantungan ng kanilang mga pangarap? Ang bawat patak ng dugo ni Luigi sa tuyong dahon
ay tila mga barya ng katarungang dahan-dahang nawawala sa gitna ng dilim. Sa kabila ng hapdi sa kaniyang balikat, hindi binitawan ni Luigi ang kamay ni Angelica. Mabilis silang nakapagtago sa ilalim ng makapal na mga sanga ng bougainvillea habang ang sinag ng flashlight mula sa balkonahe ay pilit na hinahanap ang kanilang kinaroroonan. Ang tunog ng marahas na paghinga ni Raul at ang kaniyang mga mura ay umaalingaw-ngaw sa gabi. Ngunit sa halip na matakot, naramdaman ni Angelica ang isang kakaibang lamig na bumabalot sa kaniyang puso. Isang plano ang nabuo sa kaniyang isipan. Isang plano na nangangailangan ng higit pa sa pagtakas. Hindi tayo pwedeng tumakbo lang, Luigi. Pabulong na wika ni Angelica habang pinupunit ang kaniyang sariling damit upang itali sa sugat ng lalaki. Ang kaniyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng buwan, hindi dahil sa luha, kundi dahil sa isang matinding determinasyon. Kung aalis tayo ngayon, tayo ang lalabas na masama. Mananatili silang makapangyarihan. Kailangan nating bumalik. Kailangan nating sirain sila sa harap ng lahat. Nagulat si Luigi sa kanyang narinig. Ngunit nang makita niya ang katatagan sa mukha ni Angelica, tumango siya bilang pagsang-ayon. Sa tulong ni Aling Rosa, na laging nakasubaybay sa dilim, dinala si Luigi sa isang tago at ligtas na silid sa dulo ng hardin. Habang si Angelica ay dahan-dahang naglakad pabalik patungo sa mansyon. Ang kanyang buong katawan ay basa ng ulan at putik. Ang kanyang hitsura ay tila isang taong tuluyan ng tinalikuran ng pag-asa. Ang perpektong balat kayo para sa susunod na yugto ng kaniyang paghihiganti. Nang makita siya ni Doña Emilia sa pintuan, isang mapait na ngiti ng tagumpay ang sumilay sa labi ng matanda. Para sa kanya, ang pagbabalik ni Angelica ay tanda ng ganap na pagsuko. Matalino ka rin pala, Hija. Alam mong wala kang mapupuntahan. Lumipas ang ilang araw at ang mansyon ng mga Soriano ay naging abala para sa isang napakalaking kaganapan, ang piging ng mga makasalanan o ang opisyal na pagdiriwang para sa anibersaryo ng kumpanya na itinaon din sa huling gabi ng pagdadalamhati para kay Raul. Plano ni Doña Emilia na gamitin ang gabing ito upang pormal na i-anunsyo ang paglilipat ng lahat ng ari-arian ni Angelica sa kaniyang pangalan sa harap ng pinakamalalaki at pinakamakapangyarihang tao sa lipunan. Si Angelica ay naging anino ng kaniyang dating sarili. Masunurin siya, tahimik, at tila isang robot na sumusunod sa bawat utos ng kaniyang biyenan. Siya pa mismo ang nag-asikaso sa pag-aayos ng audiovisual system para sa gagawing pagtatanghal ng buhay ni Raul. Sa tulong ng kanyang kaalaman sa engineering at sa palihim na komunikasyon kay Luigi na nagpapagaling na sa labas, binuo ni Angelica ang kaniyang pinakamahalagang imbensyon, ang katotohanan. Sa gabi ng piging, ang mansyon ay napuno ng halimuyak ng mga mamahaling pagkain at tunog ng mga instrumentong naglalabas ng mapanlinlang na musika. Ang mga bisita ay nakasuot ng kani-kanilang mga maskara ng kaplastikan. Sa loob ng silid ni Doña Emilia, dahan-dahang sinusuklay ni Angelica ang puting buhok ng matanda. "Ang ganda niyo po ngayon, Inay," mahinahon na sabi ni Angelica. Ang bawat hagod ng suklay ay tila isang seremonya ng pamamaalam. "Sana ay maging masaya kayo sa mangyayari ngayong gabi. Karapat-dapat lang po kayo sa lahat ng makukuha ninyo." Tumingin si Doña Emilia sa salamin at hinawakan ang kamay ni Angelica. "Sinasabi ko na nga ba, magkakasundo rin tayo. Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan kapag nakuha ko na ang lahat." Hindi alam ng matanda na ang bawat salitang binitawan niya ay kabilang na sa isang lihim na pagre-record na nagaganap sa ilalim ng kaniyang sariling mesa. Nang magsimula ang programa, tumayo si Angelica sa gilid ng entablado. Nakita niya si Raul na nakatago sa likod ng makapal na kurtina sa itaas na palapag, nanonood ng may kasakiman habang hinihintay ang kanyang hudyat para muling mabuhay kapag legal na ang lahat.
Si Celia naman ay nagniningning sa kanyang mamahaling alahas. Tila ba siya na ang bagong reyna ng tahanan. Inakyat ni Angelica ang entablado at kinuha ang mikropono. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon sa kanya. Ang biyudang baliw na tila nagbalik sa katinoan. Ang kaniyang puso ay tumitibok ng may kaayusan. Bawat pintig ay kasing tiyak ng isang makinang nakatakdang sumabog. Isang karangalan ang makatayo rito sa harap ninyong lahat. Simula ni Angelica, ang kaniyang boses ay malinaw na umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ngayong gabi, ipapakita ko sa inyo ang tunay na mukha ng pamilyang Soriano. Isang mukha na hindi ninyo kailanman makakalimutan. Sa isang mabilis na senyas, ang lahat ng ilaw sa mansyon ay biglang namatay. Ang katahimikan ay bumalot sa buong paligid. Kasunod ng marahang pag-init ng malaking projector screen sa likuran ni Angelica. Ang bawat bisita ay nagpigil ng hininga. Hindi alam kung ito ba ay bahagi ng palabas o ang simula ng isang malaking krisis. Anong lihim ang unang lalabas sa screen at sapat na ba ang lakas ni Angelica upang harapin ang bagsik ni Raul kapag ang ilaw ay muling bumalik? Ang bawat bulong sa loob ng madilim na bulwagan ay tila mga tuyong dahon na nililipad ng hangin, puno ng pagkalito at kaba. Sa gitna ng entablado, nanatiling nakatayo si Angelica. Ang kanyang anino ay mahaba at matuwid sa ilalim ng malamlam na liwanag ng emergency lights. Ang kaniyang puso ay tumitibok ng may katiyakan. Bawat pintig ay tila isang dambana ng katarungan para sa mga taong kinuha ang lahat sa kanya. Manood kayo ng mabuti. Ang kaniyang boses ay naging kasing talim ng isang labaha. Bumasag sa katahimikan. Dahil ang kasinungalingan ay may hangganan, ngunit ang katotohanan ay walang kamatayan. Sa isang iglap, ang malaking screen sa likuran niya ay nagliwanag. Ngunit hindi ang nakangiting mukha ni Raul ang lumitaw. Ang bumulaga sa lahat ay ang malabo, ngunit malinaw na kuha mula sa isang nakatagong kamera sa attic. Ang boses ni Doña Emilia ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng mansyon, malakas at puno ng lason. Siguraduhin mong hindi na siya makakahinga, Raul. Ang insurance at ang ari-arian niya ang magliligtas sa atin sa kahihiyan. Kasunod nito ay ang boses ni Raul, ang boses na inaakala ng lahat na baon na sa lupa. Huwag kang mag-alala, inay. Ang preno ng sasakyang yon ay sadyang idinisenyo para bumigay sa oras na kailangan natin. Ang kaisa-isang pagkakamali ko lang ay ang paggamit ng pobreng mekanikong yon para mamatay sa pwesto ko. Isang kolektibong singhap ang nagmula sa mga bisita. Ang tunog ng mga nabasag na baso at ang marahas na paggalaw ng mga upuan ay nagpahiwatig ng tindi ng kanilang pagkagulat. Ang mga mukha ng mga Soriano na dati ay tinitingala bilang simbolo ng dangal ay biglang naging simbolo ng pandidiri. Sa itaas na bahagi ng balkonahe, biglang bumukas ang mga kurtina. Si Raul, na hindi na nakapagtago sa tindi ng panik, ay lumitaw sa paningin ng lahat. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit habang nakatingin kay Angelica. Ang kanyang paglitaw ay tila isang pagbangon ng isang masamang espiritu mula sa dilim. Isang patunay na ang kanyang kamatayan ay isa lamang malaking panlilinlang. Angelica! Ang sigaw ni Raul ay tila isang kulog na yumanig sa buong gusali. Hayop ka! Pinagtataksilan mo ang pamilyang ito. Dahan-dahang lumingon si Angelica sa kaniyang asawa. Ang kaniyang mukha ay walang bakas ng takot. Hindi ako ang nagtaksil, Raul. Pinrotektahan ko lang ang sarili ko mula sa mga taong itinuturing kong pamilya, ngunit itinuring akong biktima. Ang pamilyang sinasabi mo ay isang kuta ng mga mamamatay tao. Sa gitna ng kaguluhan, ang mga pinto ng mansyon ay marahas na bumukas. Ang tunog ng mga mabibigat na yabag ng mga unipormadong pulis ay umalingaw-ngaw sa marmol na sahig. Kasama nila si Luigi, na kahit may benda sa balikat ay nakatayo ng matuwid. Hawak ang mga dokumentong nagpapatunay sa tunay na pagkakakilanlan ng taong nasa loob ng kabaong.
Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang tagumpay para kay Angelica. Nakita niya ang pagbagsak ng kaharian ng mga Soriano. Si Doña Emilia ay napaupo sa kanyang upuan. Ang kanyang mamahaling alahas ay tila naging mga kadenang bumibigat sa kanyang leeg. Si Celia ay nagsimulang sumigaw at magwala. Pilit na itinatanggi ang lahat habang hinihila siya ng mga awtoridad. Mrs. Angelica Soriano, tapos na po ang lahat. Wika ng opisyal habang dahan-dahang nilalapitan si Raul upang paboran ng posas. Ngunit bago pa man mahawakan ng katarungan si Raul, isang biglaang amoy ng usok ang sumuot sa kanyang ilong. Ang init ay nagsimulang gumapang mula sa ilalim ng entablado. Ang mga electrical wires na sadyang pinakialaman ni Celia sa kanyang pagtatangkang sirain ang ebidensya ay nagsimulang magliyab. Ang mga kurtinang pelus ay mabilis na nilamon ng apoy na lumilikha ng isang dambuhalang pader ng init sa pagitan ni Angelica at ng kaniyang mga kaaway. Ang liwanag ng apoy ay tumama sa mga mata ni Angelica. Nagniningning na parang mga hiyas ng paglilinis. Ang bawat bahagi ng mansyon na binuo sa kasinungalingan ay nagsimulang mag-alab. Tila ba ang lupa mismo ay tumatangging manatili ang ganitong kasamaan. Hindi ka makakatakas, Raul. Ang boses ni Angelica ay naging kasing tatag ng bakal sa gitna ng naglalagablab na silid. Habang ang mga tao ay nagkakagulo sa pagtakas, nanatili ang titig ni Angelica kay Raul. Ang bawat segundo ay tila isang habang buhay na pagtutuos. Magagawa ba niyang lumabas ng buhay sa gitna ng apoy na siya rin ang nagsindi? O ang katarungan ba ay may kabayaran na hinding-hindi niya inaasahan? Ang init mula sa naglalagablab na mga kurtina ay tila isang malupit na yakap na nagpapahirap sa bawat hininga ni Angelica. Ang bawat sulok ng mansyon na dati ay puno ng karangyaan at mga nakatagong lihim ay mabilis na nilalamon ng pulang puot ng apoy. Ang bawat lagutok ng mga kahoy na nababali at ang marahas na pagbagsak ng mga kristal na dekorasyon ay nagsisilbing musika ng pagkawasak ng kahariang itinayo sa ibabaw ng mga kasinungalingan. Sa gitna ng usok at kaguluhan, nakita ni Angelica si Doña Emilia. Ang matanda ay tila estatwang nakapako sa kaniyang marangyang upuan. Ang kaniyang mga mata ay nanlalaki sa takot habang pinagmamasdan ang kaniyang buhay na naglalaho sa harap ng kaniyang mga mata. Ang apoy ay papalapit na sa kanya at ang kaniyang mamahaling terno ay nagsisimula ng masunog sa gilid. Sa isang iglap, nanaig ang kabutihan sa puso ni Angelica. Hindi niya kayang hayaan ang kaniyang kaaway na mamatay sa ganoong paraan. Hindi dahil sa mahal niya ito, kundi dahil ang kamatayan sa apoy ay isang mabilis na pagtakas mula sa katarungan. Mabilis siyang tumakbo patungo sa matanda. Binalot ito ng isang basang tela mula sa mesa at buong lakas na hinaltak palayo sa nagbabagang entablado. Hindi ka pwedeng mamatay dito, inay. Pabulong na wika ni Angelica. Ang kaniyang boses ay nanginginig sa gitna ng init. Kailangan mo pang harapin ang bawat taong ninakawan ninyo ng dangal. Kailangan mong maranasan ang mabuhay sa likod ng rehas na kasing dumi ng inyong budhi. Habang hinihila niya ang matanda patungo sa labasan, nakita niya si Raul. Ang kanyang asawa ay pilit na tumatakas bitbit ang isang maliit na vault. Ngunit ang kanyang mga paa ay naipit sa ilalim ng isang bumagsak na haligi ng garing. Ang vault na puno ng pera at mga dokumento ay nalaglag sa gitna ng apoy. Dahan-dahang nagiging abo ang lahat ng kaniyang pinaghirapang nakawin. Ang mukha ni Raul ay balot ng pait at sakit habang ang apoy ay humahaplos sa kaniyang balat. Ang irony ng tadhana ay tila isang matalim na kutsilyo. Ang sunog at pagkawasak na kaniyang idinisenyo para kay Angelica ay siya mismong tumatapos sa kaniyang sariling kasakiman. Nang sa wakas ay makalabas sila sa malawak na hardin, ang malamig na hangin ng gabi ay sumalubong sa kanila. Kasunod, ng malalakas na tunog ng mga sirena ng bumbero at ambulansya.
Napaupo si Angelica sa basang damuhan. Ang kanyang mukha ay balot ng uling at luha, habang pinagmamasdan ang mansyon ng mga Soriano na nagiging isang dambuhalang tumpok ng nagniningas na uling sa ilalim ng madilim na langit. Sinalubong siya ni Luigi na mabilis siyang niyakap ng mahigpit. "Ligtas ka na, Angelica. Tapos na ang lahat." Nandun din si Aling Rosa na may dalang baso ng tubig at isang kumot. Ang matanda ay umiiyak, hindi dahil sa panghihinayang sa bahay, kundi dahil sa kalayaan ng babaeng kanyang itinuring na anak. Sa gitna ng katahimikan matapos ang kaguluhan, isang abogado ang lumapit kay Angelica. Inabot nito ang isang lumang sobre na medyo may bahid ng usok. "Mrs. Soriano, ito ang liham na ipinagkatiwala sa akin ng inyong ama bago siya pumanaw. Sinabi niya na ibigay ko lamang ito sa inyo kapag ang lahat ng anino sa paligid ninyo ay naglaho na." Dahan-dahang binuksan ni Angelica ang sobre. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis nang mabasa ang nilalaman nito. Ang kanyang ama ay hindi lamang isang simpleng manggagawa. Siya ay may-ari ng mga lupain na palihim na kinamkam ni Doña Emilia sa pamamagitan ng pekeng pirma. Maraming taon na ang nakalilipas. Ang mansyong nasunog ay nakatayo pala sa lupang pag-aari ng kanyang sariling pamilya. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang pagkilala sa kanyang tunay na pagkatao. Hindi lamang siya biktima na nakaligtas. Siya ang tunay na tagapagmana na muling babangon mula sa abo ng kanyang nakaraan. Habang pinagmamasdan ni Angelica ang unti-unting pagkamatay ng apoy, naramdaman niya ang isang kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Ang bawat dumi sa kanyang balat at ang amoy ng usok ay tila nagsisilbing bautismo para sa kanyang bagong simula. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, isang katanungan ang nananatiling nakabitin sa hangin. Tila isang huling hibla ng misteryong hindi pa lubos na natatapos. Ano ang gagawin niya sa mga labi ng kahariang ito? At sapat ba ang kaniyang lakas upang harapin ang huling hamon na darating kasama ang pagdating ng umaga? Ang bawat hakbang ni Angelica sa loob ng malamig at puting pasilyo ng husgado ay hindi na nagdadala ng bigat ng nakaraan. Ang tunog ng kanyang sapatos sa makinis na tile ay matatag at may direksyon. Tila bawat tapak ay isang deklarasyon ng kanyang muling pagkabuhay. Tapos na ang gabi ng apoy. Ang natira na lamang ay ang abo na kailangang linisin upang bigyang daan ng isang bagong pundasyon. Sa loob ng korte, ang hangin ay puno ng formalidad at bigat ng batas. Nakaupo sa kabilang panig si Doña Emilia na ngayon ay tila isang anino na lamang ng kanyang dating mapang-aping sarili. Wala na ang kaniyang mga mamahaling alahas at ang kaniyang mapagmataas na tingin. Sa tabi niya ay si Raul na nakaupo sa isang wheelchair dahil sa mga pinsalang natamo sa sunog. Ang kanyang mukha ay balot pa rin ng mga benda, isang mabalasik na paalala ng kaniyang sariling kasamaan na bumalik sa kanya. Nang tumayo si Angelica upang magbigay ng testimonya, ang lahat ng mata ay nakatunghay sa kanya. Hindi na siya ang nanginginig na byuda sa atik. Ang kanyang boses ay malinaw. Bawat salita ay may timbang ng katotohanan. Isinalaysay niya ang bawat detalye, ang sadyang pagputol sa preno, ang pagpapalit ng bangkay ng inosenteng mekaniko, at ang pagtatangka nilang lasunin ang kanyang katinuan. "Hindi ko ito ginagawa para sa paghihiganti," wika ni Angelica habang nakatingin ng diretso sa hukom. "Ginagawa ko ito para sa katarungan ng mga taong pinatahimik nila at para sa sarili kong karapatan na mabuhay ng walang takot." Ang hatol ay mabilis at hindi matatawaran. Habang buhay na pagkabilanggo para kay Raul sa oras na gumaling ang kanyang mga sugat at hospital arrest para kay Doña Emilia dahil sa kanyang lumalalang kondisyon sa pag-iisip. Ang katarungan ay hindi lamang narinig. Ito ay naramdaman sa bawat sulok ng silid. Pagkatapos ng paglilitis, natagpuan ni Angelica ang kanyang sarili sa gitna ng isang malawak at bakanteng lote. Ang lugar kung saan dati
ay nakatayo ang mansyon ng mga Soriano. Sa tulong ng perang kaniyang nabawi mula sa mga nakaw na lupain ng kaniyang ama, sinimulan niya ang pagbuo ng kaniyang pangarap. Ngunit hindi ito isang bagong mansyon. Ang ingay ng mga makina at ang amoy ng bagong pinturang bakal ay nagsimulang mamayani sa lugar. Itinayo ni Angelica ang kaniyang sariling mechanical workshop, ngunit may isang espesyal na layunin. Pinangalanan niya itong Sikat ng Pag-asa. Isa itong training center para sa mga kababaihang naging biktima ng pang-aabuso at manipulasyon, kung saan tinuturuan niya silang magkumpuni ng mga sasakyan at, higit sa lahat, magkumpuni ng kanilang sariling mga buhay. Isang hapon, habang abala si Angelica sa pag-aayos ng makina ng isang lumang dype, naramdaman niya ang isang pamilyar na presensya sa kaniyang likuran. Si Luigi. Hindi na ito ang lalaking puno ng galit na kaniyang nakilala sa bodega. Mayroon ng liwanag sa kaniyang mga mata habang pinagmamasdan ang pag-unlad ng workshop. Ang ganda ng takbo ng makina, Angelica. Wika ni Luigi habang iniaabot ang isang baso ng malamig na tubig. Kasing tatag ng taong bumuo nito. Ngumiti si Angelica. Isang tunay at malalim na ngiti na umabot sa kaniyang mga mata. Salamat, Luigi. Kung hindi dahil sa'yo, baka bahagi pa rin ako ng abong yon. Ang bawat pintig ng kaniyang puso ay puno ng pasasalamat. Ang slow burn na pagtitinginan nila ni Luigi ay hindi nagmamadali. Ito ay parang isang maingat na binuong makina. Bawat bahagi ay inilalagay ng may tiwala at respeto. Ngunit sa gitna ng kaniyang kapayapaan, ang tunog ng isang sasakyang huminto sa tapat ng workshop ay kumuha ng kaniyang atensyon. Bumukas ang pinto ng sasakyan at lumabas si Celia. Ngunit wala na ang kaniyang mapanghamak na anyo. Ang kaniyang buhok ay gulo-gulo, ang kaniyang damit ay luma, at ang kaniyang muka ay puno ng pighati. Ang pinakamahalaga sa lahat, may karga siyang isang maliit na sanggol na mahimbing na natutulog, balot ng isang manipis at kupas na kumot. Angelica, ang boses ni Celia ay halos isang bulong, puno ng kahihiyan. Wala na akong mapuntahan. Kinuha na ng gobyerno ang lahat ng itinago kong pera ni Raul. Gutom na ang anak ko, ang apo ni Doña Emilia. Ang kaba sa dibdib ni Angelica ay muling bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa takot. Ito ay ang hamon ng pagpatawad sa harap ng isang inosenteng buhay. Tumingin si Angelica sa bata na mayroong mga matang kahawig ng kay Raul, ngunit puno ng kawalang malay. Magagawa ba niyang buksan ang pintuan ng kanyang bagong buhay para sa anak ng kanyang kaaway? O ang anino ng nakaraan ay sapat na upang isara ang kanyang puso habang buhay? Ang bawat pintig ng katahimikan sa pagitan ni Angelica at Celia ay tila isang napakabigat na pasanin na walang sino man sa kanila ang gustong unang bumuhat. Ang amoy ng langis at bakal sa workshop ay humahalo sa amoy ng pawis at alikabok na dala ni Celia mula sa kalsada. Ang sanggol sa kanyang bisig ay dahan-dahang gumalaw. Ang maliliit nitong kamay ay tila humahanap ng seguridad sa gitna ng isang mundong malupit at walang kasiguraduhan. Bakit ka narito, Celia? Ang boses ni Angelica ay mahinahon, ngunit may talim ng awtoridad na kaniyang nakuha mula sa mga apoy ng kaniyang nakaraan. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ninyo ni Raul, anong karapatan mong tumapak sa lugar na ito? Napayuko si Celia, ang kanyang mga luha ay pumatak sa kupas na kumot ng bata, na lumilikha ng maliliit at madidilim na bilog sa tela. I know, Angelica. I'm so sorry. Wala akong mukhang maihaharap sa iyo, pero wala na akong choice. Pinabayaan na ako ng pamilya ko at ang mga kaibigan ni Raul. Kinuha nila ang lahat sa akin nang malaman nilang wala na siyang kapangyarihan. Gutom na ang anak ko. He has nothing to do with this, Angelica. He is innocent. Tumingin si Angelica sa sanggol. Ang mga mata nito ay bahagyang bumukas. Tila may hinahanap na liwanag sa gitna ng kaniyang pag-aalinlangan. Sa bawat maliit na paghinga ng bata,
Nakikita ni Angelica ang mukha ni Raul, ang lalaking minahal niya, ngunit nagtangkang pumatay sa kanya. Isang matinding pait ang gumapang sa kaniyang lalamunan. Isang pagnanais na itaboy ang lahat ng alaala ng mga Soriano mula sa kaniyang bagong buhay. Lumapit si Luigi. Ang kanyang presensya ay tila isang matatag na pader sa likuran ni Angelica. Angelica, hindi mo kailangang gawin ito. Pwede nating tawagan ang social services. Hindi mo obligasyong linisin ang kalat ng mga taong sumira sa'yo. Huminga ng malalim si Angelica. Ang kaniyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kawalan. Hindi ko nililinis ang kalat nila, Luigi. Pero hindi ko rin kayang maging katulad nila. Mga taong walang puso na kayang tumingin sa isang naghihirap na nilalang at tumalikod. Dahan-dahan niyang inabot ang kaniyang kamay, hindi kay Celia, kundi sa sanggol. Nang maramdaman ng bata ang kaniyang daliri, mahigpit itong kumapit. Isang munting hawak na tila nagpapatunaw sa yelo na matagal nang nakabalot sa puso ni Angelica. Ang init ng balat ng bata ay isang paalala na ang buhay ay patuloy na dumadaloy anuman ang dumi ng pinagmulan nito. Tutulungan ko ang bata, wika ni Angelica. Ang kaniyang boses ay matatag. Dadalhin natin siya sa ospital para masuri. Bibigyan kita ng sapat na pera para makapagsimula ka sa malayo, Celia. Pero sa isang kondisyon, hinding-hindi ka nababalik sa buhay ko at hinding-hindi mo gagamitin ang bata para muling makalapit sa mga Soriano. Ang batang ito ay lalaking malayo sa lason ng pamilyang iyon. Umiyak ng malakas si Celia, isang hagulgol ng pagsisisi at pasasalamat na bumasag sa huling pader ng tensyon sa workshop. Tumalikod si Angelica, hindi dahil sa galit, kundi dahil kailangan niyang protektahan ang kanyang sariling kapayapaan. Kinabukasan, natagpuan ni Angelica ang kanyang sarili sa harap ng isang malaking gate na gawa sa matigas na bakal at may mga alambre sa itaas. Ito ang huling yugto ng kaniyang paglalakbay patungo sa ganap na kalayaan. Pumasok siya sa loob ng pasilidad kung saan nakapiit ang kaniyang biyenan. Sa loob ng isang maliit at madilim na silid, nakaupo si Doña Emilia. Ang matanda ay tila isang lantang dahon. Ang kaniyang mga mata ay nakatitig sa pader. Bumubulong ng mga pangalan ng mga taong matagal na niyang ninakawan ng dangal. Nang makita niya si Angelica, ang kanyang mukha ay bahagyang nagbago. Isang bakas ng kanyang dating kasamaan ang sumilay sa kanyang mga labi. Nandito ka na naman, upang pagtawanan ang pagbagsak ko? Ang boses ng matanda ay mahina at puno ng kalansing ng pait. Umupo si Angelica sa tapat niya. Ang kanyang anyo ay puno ng dignidad. Hindi, inay. Nandito ako para sabihin sa inyo na malaya na ako. At ang huling kadenang pumipigil sa akin ay ang puot na nararamdaman ko para sa inyo. Ngayong araw, pinuputol ko na ang kadenang iyon. Inilabas ni Angelica ang isang maliit na larawan ng sanggol ni Celia at ipinakita ito sa matanda. Ito ang apo ninyo. Ligtas siya, pero hinding-hindi ninyo siya makikita. Lalaki siya na ang tanging alam ay ang katarungan at pagmamahal, hindi ang pera at kapangyarihan na inyong sinamba. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa silid. Ang bawat segundo ay tila isang paghukay sa budhi ni Doña Emilia. Ang matanda ay nagsimulang manginig. Ang kanyang mga kamay ay pilit na inaabot ang larawan, ngunit nanatiling malayo ang kamay ni Angelica. Habang naglalakad palabas ng pasilidad, naramdaman ni Angelica ang sikat ng araw sa kanyang mukha. Ang bawat hakbang niya sa kalsada ay tila isang sayaw ng kalayaan. Ang workshop, si Luigi, at ang kanyang bagong layunin ay naghihintay sa kanya. Ngunit sa kanyang pag-uwi, isang itim na sasakyan ang nakatigil sa tapat ng kanyang workshop. Isang lalaking nakasuot ng formal na terno ang bumaba. Hawak ang isang dokumentong may selyo ng korte mula sa ibang bansa. Mrs. Soriano? Tanong ng lalaki.
Mayroon po kaming mahalagang impormasyon tungkol sa mga transaksyon ni Raul sa ibang bansa. May isang bagay po siyang iniwan na hinding-hindi ninyo inaasahan at kailangan po nating buksan ang huling lihim na ito bago matapos ang lahat. Ang kaba sa dibdib ni Angelica ay muling bumalik. Ano ang huling lihim na iniwan ng kanyang asawa mula sa kabilang panig ng mundo? At ito ba ang magsisilbing huling pagsubok sa kanyang bagong natagpuang kapayapaan? Ang bawat sinag ng araw na tumatama sa bagong pinturang karatula ng sikat ng pag-asa ay tila mga gintong daliri na humahaplos sa isang sugat na tuluyan ng naghilom. Isang taon na ang lumipas mula ng lamunin ng apoy ang mansyon ng mga Soriano at kasama ng mga abong yon ay nabaon na rin ang bawat pait at takot na dating naging bilangguan ni Angelica. Ang amoy ng sariwang pintura at ang malamyos na hunin ng mga ibon sa paligid ng kanyang malawak na workshop ay nagbibigay ng isang uri ng katahimikan na hindi niya kailanman inakalang makakamtan. Ang misteryosong dokumento mula sa ibang bansa na dala ng abogado noong nakaraang taon ay hindi pala isang bagong banta, kundi ang huling piraso ng kanyang kalayaan. Natuklasan ni Angelica na sa gitna ng kasakiman ni Raul, may isang sandali sa kanyang buhay na nakaramdam ito ng matinding takot at guilt. Nag-iwan si Raul ng isang lihim na trust fund sa labas ng bansa na nakapangalan sa taong kaniyang pinakanasaktan. Ginamit ni Angelica ang bawat sentimo ng perang yon upang palawakin ang kaniyang training center na ngayon ay nagsisilbi ng tahanan para sa 12 ng kababaihan na nais bumuo muli ng kanilang mga pangarap sa pamamagitan ng paggawa ng mga makina. Sa gitna ng kaniyang abalang hapon, naramdaman ni Angelica ang isang mainit at pamilyar na presensya sa kaniyang tabi. Inabot ni Luigi ang isang baso ng katas ng prutas. Ang kaniyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa kamay ni Angelica. Isang simpleng hawak na nagpapadaloy ng kuryente ng katuwaan at seguridad sa kaniyang buong pagkatao. Masyado ka na namang nagpapakapagod, mahal ko. Malambing na wika ni Luigi. Ang kaniyang boses ay parang isang awit na nagpapatahimik sa anumang ingay ng mundo. Ang mga makinang yan ay makakapaghintay, pero ang sikat ng araw sa dagat ay hindi. Ngumiti si Angelica at isinandal ang kaniyang ulo sa balikat ni Luigi. Ang kaniyang puso ay tumitibok ng may kaayusan. Wala ng kaba, wala ng pag-aalinlangan. Tapos na ako, Luigi. Ang huling bahagi ng makinang ito ay nailagay ko na sa tamang pwesto. Natanaw ni Angelica sa malayo ang kanyang hardin kung saan naglalaro ang anak ni Celia sa ilalim ng pangangalaga ng isang mabait na yaya. Pinili ni Angelica na manatiling suporta sa bata mula sa malayo. Sinisiguradong hindi ito kailanman magkakaroon ng ugnayan sa dilim ng kanyang pinagmulan. Si Celia naman ay naninirahan na sa isang malayong probinsya, binigyan ng pagkakataong magbago at mamuhay ng marangal, malayo sa mga maling ambisyon na sumira sa kaniyang buhay. Kumusta na kaya sina Raul at Doña Emilia? Para kay Angelica, ang katanungang iyon ay wala ng halaga. Ang kaniyang pagpapatawad ay hindi isang regalo para sa kanila, kundi isang regalo para sa kaniyang sarili. Pinakawalan niya ang puot upang magkaroon ng espasyo ang pag-ibig. Ang kaniyang biyenan ay namumuhay na sa isang daigdig ng mga anino sa loob ng pasilidad, habang si Raul ay nagdurusa sa dilim ng rehas, kapwa biktima ng kanilang sariling mga bitag. Dahan-dahang hinawakan ni Luigi ang kamay ni Angelica at pinagsama ang kanilang mga daliri habang naglalakad sila patungo sa dalampasigan. Ang bawat hakbang nila sa malambot na buhangin ay tila isang pag-ukit ng isang bagong kwento. Isang kwentong hindi na isusulat sa dugo at luha, kundi sa liwanag at pag-asa. Laya na ako, Luigi, bulong ni Angelica habang nakatitig sa abot tanaw kung saan ang langit at dagat ay nagtatagpo sa isang kulay kahel na yakap.
Laya na tayong dalawa. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay naging isang pasasalamat. Natutunan niya na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa pag-iwas sa sakit, kundi sa pagbangon mula sa pagkawasak at pagbuo muli ng isang mas matatag na pagkatao. Ang bawat sugat sa kanyang kaluluwa ay naging mga dekorasyon ng kanyang tagumpay. Habang lumulubog ang araw, ang katahimikan ng gabi ay hindi na nakakatakot. Ito ay naging isang pamilyar na kumot na nagbibigay ng init at katiyakan. Ang dating kulungan ng kanyang katawan at isipan ay tuluyan ng naglaho, pinalitan ng isang kalawakan ng mga posibilidad. Ang kwento ni Angelica Soriano ay hindi nagtatapos sa isang paghihiganti, kundi sa isang dakilang paghilom. Dahil sa dulo ng bawat madilim na pasilyo, palaging may naghihintay na pintuan patungo sa liwanag. Kung mayroon tayong lakas na hanapin ang susi sa loob ng ating sariling mga puso.